dear beloved, Boss Mike Cervera. We have Ferdinand Marcos Sr. with an IQ between Mga kababayan, sa talino pag-uusapan, eto, nalathala na sa ibang bansa. Ibang klase ang talino ni Pangulong Bongbong Marcos, ay ni Pangulong Ferdinand Marcos. Genius! Kaya mga kababayan, hindi tayo nagkamali ng pagmamahal kay Apo Lakay at kay Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo yan at hindi rin nagkamali. Yung alin mga kababayan, bumoto kay Miriam Santiago, sayang lang. Oo. Ha? Sayang lang kasi kinuha ni bro. Eto na. Pakinggan ninyo ha. Genius. Naku, grabe to. at number 8, we have Ferdinand Marcos Sr. with an IQ between 150 and 160. Grabe mga kababayan, ang taas ng IQ. Tapos sasabihin nila, mahina si Pangulo. Kita nyo naman ang pinagmanahan ni Pangulo. Ha? Ang IQ 150 to 160. Kay Sara kaya ilan? Dapat meron din, ano? Sige tuloy. That's the same IQ range as Albert Einstein and Leonardo da Vinci. Grabe, kaparehas ni Albert Einstein. At saka ni Leonardo da Vinci, Nakapila, mga kababayan, nakalibel sa mga kilala na mga scientist at matatalino. Sa buong mundo, si Pangulo. Kita nyo yung pinagmanahan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ibang klase, ano? Kaya mga kababayan, tandaan nyo, yung pagsuporta natin kay Apo Lakay noon, kaya nga lagi natin binabanggit, Marcos pa rin hanggang ngayon. Bakit? Siya lang naman ang Pilipino at si Miriam ang nalathala na matatalino sa mundo. Diba? Tuloy. Love him or hate him, Marcos Sr.'s intellect was undeniable. Naku, di nyo na may tatanggi yan. Kung IQ talino pag-uusapan, bahala na kayo, talagang ganyan. Ang mga Pilipino, madalas, mga inggit yan. Kaya ang ginawa nila Mamita Startok, sinira nila si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi nila matapatan ang talino niyan. Yun ang ginawa nila mga kababayan. Sinira nila. Sa sobrang talino, maraming natakot yan. With a photographic memory and an unmatched mastery of law, he topped the Philippine bar exam with a near-perfect score. Kita nyo, perfect score? Bar exam mga kababayan, bihira yan. Si Pangulong Ferdinand Marcos lang nakagawa niyan. Perfect score! Pinagdudahan pa ng mga inggitero. Sabi nila, nandaya yan. May kodigo yan. Kaya naging ganyan. Na perfect niya yung exam. Kita nyo, ang dami talagang ganun, ano? Huwag nyo nang ilayo. Yung mga vlogger ko, maraming inggitero eh. Diba? Sa inyong lingkod nga lang, maraming naiinggit eh. Ewan ko pa sa kanila nung kinaiinggitan sa akin. Yung kagapuhan. Yung gwapo, hayaan nyo na yan. Diba? Punta kayo sa amin, Re-retoke ko yung mga mukha nyo para hindi kayo naiinggit. Eto na. Pass out! He could recite entire legal codes, deliver powerful speeches without notes, and Kita nyo mga kababayan, galing! Pero yun, totoo naman, Pag nag-speech yan, mga kababayan, pag nagbigay ng mensahe, walang kodiko-kodiko. Tulad ni Sarah, kada letra, tinitignan yung kodiko niya. Si Digong, hindi naman nakagawa niyan eh. Anong gagawin ni Digong? Magmumura lang ng magmumura. Tapos sasabihin ng mga DDS, ang galing! Very good talaga si Digong! Ganon, di ba? Pero si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at si Pangulong Bongbong, kita nyo naman mag-speech yan. Pag nakikita nyo sa entablado, si Pangulong Bongbong, parang nakita nyo na rin si Apo Lakay, nung panahon na yon. Tuloy. debate like a human encyclopedia. His mind was feared, respected, and unmatched in his time. Nako po. Also tied at number 8 is the Ayan na! Yan na nga mga kababayan, sayang! Sino bumoto kay Miriam? Bukod kay Pangulong Bongbong Marcos, meron pa tayong isa. Sino? Yung ating binoto noon nung panahon ng eleksyon nung
tumakbong vice presidente si Pangulong Bongbong. Eto, kita nyo, oh, grabe no. Malupit din ito, genius din to eh. Iron Lady of Asia, Miriam Defensor Santiago, with an IQ between 150 and 160, putting Kita nyo mga kababayan, si Miriam no sa sobrang talino, anong ginawa nila? Inisyuhan. Sa sobrang inggit nila dahil tumakbong presidente, sa totoo lang, panalo yan. Kung hindi yan dinaya ni Ramos, presidente yan. Kaso mga kababayan, grabe. Yung alin, ha? Garapalang pandaraya, kung natatandaan nyo yan. Tandaan nyo mga kababayan, hindi mabubura sa aking isipan kung paanong dinaya si Miriam. Ha? Abay bilangan mga kababayan, ang laki-laki na sa hulihan si Ramos. Tapos mga kababayan, nag-brown out noon. Pagbukas ng ilaw namin, lamang na si Ramos. Putik na yan! Ano nangyari dyan? Oh, alam niyo yan mga kababayan, baka hindi niyo pa rin alam yung history niyan. Oh, siyempre yung mga vlogger na tatanga-tanga, hindi nila alam. Diba mga kababayan? Oh, pero naabutan natin yan. Putik na yan, 1992 yan. Diba? Soriano, no? Panalo talaga sa eleksyon yan. No, ginago lang ni Ramos yan. Putik na yan. Sigurado si Ramos, nasa impyerno na yan. O, tuloy. Kita nyo, IQ parang si ano, no? Parang si Ferdinand Marcos senior, ano? O, pareha sila ng IQ. 150 to ano, 160. Grabe. O, tuloy. her in the same league as theoretical physicist Stephen Hawking. Nako. Witty, fearless, and sharp as a blade, Miriam was in a league of her own. She breezed through UP Diliman with a photographic memory before conquering Harvard, Oxford, and Cambridge. Grabe, no? Sayang talaga, sayang. Nagkaroon sana tayo ng isang presidente na magaling. Ano, Miriam Santiago. Sayang no? Ayan ang problema sa ating mga Pilipino. Kung sinong mga magagaling, mabubuti, tatraydorin nila. Tignan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Anong ginagawa nila? Tinatraydor nila ngayon, mga kababayan. Diba? Tinitiran nila ng pailalim. Pero hindi umuubra. Bakit? Yung plano nila na 2 taon lang manunungkulan si Pangulong Bongbong, hindi nila makaya-kaya. Bakit? Ay magaling eh. Kung di ba naman matalino si Pangulong Bongbong, eh di sana, wala na siya. Eh kaso mga kababayan, kita nyo naman, ano, eto na. Nananatili pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Berte ang kulay ng buhaya. Eh di si Sara at si Digong yan. Oh, tuloy. Her razor-sharp intellect made her one of the most formidable figures in Philippine politics, Grabe. while her iconic one-liners left her opponents speechless. Totoo yung mga kababayan. No, totoo. Ano, lahing matatalino talaga ang mga Marcos. Ay, syempre! Our beloved Boss Mike, Boss Mike.